Yes, magandang tanghali po sa lahat. This is Gilbert Catso or Lopez Martir Catso. Welcome to my channel. This afternoon, ang dami po natin pag-uusapan kasi maraming nangyayari sa buhay. Amen? At sana sa mga oras na to ay nakapananghalian na kayo. Alright? So, nakapananghalian na kayo upang tawag dito. Makapag-standby na at makikinig sa ating discussion o sa ating pag-uusapan sa hapon pong ito. Anyway, it's 2:30 in the afternoon, but of course, nandito tayo, umiinom tayo ng kape. This is a therapeutic coffee, no, for our health. Kumustahin po natin tagapakinig natin o mga viewers natin dyan sa sa Maparat Compostela, sa mga Hinampas family, no? Sa mga Duydura family, Ayuban, mga Catso naman, of course, no? Mga kapatid natin diyan, mga kamag-anak natin. At sa dito sa Arroyo compound sa Matina, no? Sa ating mga kasamahan po diyan, at sa hindi lamang diyan, kundi pati na rin sa Tibalog, dun sa ating isang site na tinutulungan po natin ngayon. Yun ang Apitong. Magandang gabi, magandang hapon once again sa inyong lahat. Kung gusto niyo po, please like, share, subscribe, no? Para makatulong din naman po kayo. At tinitignan ko kanina yung aking statistic ko. Tinitignan ko kanina yung yung ko dito. Tawag dito. Yung aking dashboard, no? Marami-rami na rin tayong subscribers at marami-rami na din tayo na-accumulate na po tawag dito, na-accumulate po na view, no? Marami na po tayo na-accumulate po na view. So, tuloy po natin ang ating mga discussions. We are talking about finances kasi, no? Hindi tayo nakamove on. Na-stuck tayo doon sa ating unang topic, no? Na kailangan talagang paghandaan ng ating finances. Kasi yung mentality po ng iba ay sabi nila, bakit pa kailangan ng financial management? Mahirap lang naman tayo. At saka, yung pera po na hawak natin ay wala namang kung nagsasahod ako ng 10,000 a month, so 5,000 lang naman yung 5,000 lang naman yung 15 days ko. So, kaya yun, ayaw nila, no? Ayaw nila na pag-usapan kasi nga daw, very impractical daw kasi ano ba i-manage mo dyan sa 5,000 pesos? Well, kung nasa sa inyo po yun, i-respeto po namin yun, pero kung gusto niyo talaga na makaahon po sa kahirapan, kailangan po talaga yun, financial management. Kasi po, ang pera kapag hindi mo talaga na i-manage ng eksakto po ay yun, tawag dito, na tayo, maubusan tayo na hindi man lang natin makikita kung saan natin ginagamit. So, of course, pinag-uusapan natin dito noon yung ano pa man pinag-uusapan natin, about paano ginagamit yung pera, saan ba gagamitin. So, nung una, sabi ko na unahin natin yung mga kaibigan, unahin natin po yung tawag dito, unahin natin yung i-prioritize natin or ating i-list down, no? Atin pong tingnan kung saan po ba galing yung mga pera natin, no? Kung ano ba siya? Saan siya nanggaling? Kailan siya dumating? Kasi kailangan mong yan, kailangan mo talagang alamin kung saan paano kasi may mga incomes din talaga tayo na may mga incomes talaga tayo na tawag dito. Hindi po natin alam kung saan galing, no? Makalimutan po natin kasi wala tayong definite po na ito galing sa kanya, ito galing doon. Ang alam po natin yung pera natin doon lang po sa sahod talaga. So, yun po talaga ang mangyayari. So, kaya ito, challenge ko sa inyo, ilista nyo kung magkano yung gastos nyo at saka bawasan nyo na, wag nyo nang ibawas nyo yung tawag dito, bawas nyo yung tawag dito, mga hindi dapat na pinagkakagastusan natin, no? Hindi dapat na
Hindi dapat natin isaalang-alang. Okay, ito. Ayan, marami kasi ito. So, sige po, okay. Kasi may mga ano dito may mga bagay dito na dapat nating malaman. Okay. So, ito, yung mga ano, 1, 2, 3. Okay, ito, 4. Expenses or expense management, no? Yung may mga fix po tayo na ano, may mga fix po tayo na pinagkakagastusan. Ano ba yung mga fix natin na pinagkakagastusan? Yung fix niya na ano. Halimbawa, ano ba ang mga fix po na hindi dapat mawala? Pero hindi palaging ganun yung amount. Yung basic natin, tubig, kuryente, internet. Ganun po yun, or telephone natin. So, tracking and controlling spending. Titignan natin kung paano natin i-control. Halimbawa po, may dumating kamag-anak or syempre kapatid. Hindi mo naman pwedeng sabihin lang na ay wala kaming pera ngayon. Kung talagang kawawa naman, nangangailangan at so saan mo kukunin 'yan? Ngayon, kung wala kang savings, kung wala kang emergency funds, kasi doon yun dapat kukunin Kung wala kang emergency funds, paano mo siya hihindian o paano ka sa kanya? Paano ka tatanggi na wala kang pera in a nice way? Well, I'll take it from the expert na may mga pamamaraan na hindi sila ma-offend, lalo pat kapatid, pinsan, magulang, gano'n, o mga kamag-anak. Kasi may mga kamag-anak talaga ngayon na, hindi man lang malapitan. Okay, nanghihiram sa'yo. Pahiram nga ako ng 2,000 kasi, kailangan namin ng pera kasi ganito, gano'n, marami, may emergency kasi, napunta kasi sa ospital, sige to, gano'n. At saka, totohanan talaga na wala ka talagang pera. So, para hindi po siya ma-offend na wala naman lang siyang napalasa kaya lumapit ngayon tao. Sometimes kasi yung tao lumapit nagbabaka sakali or lumapit yung tao na sigurado siya kasi alam niya na meron ka. Okay. Noon nga may nadinig ako na comment na sabi na comment na sabi na kasi bakit daw kung ito totoo ng na this is from the word, galing po to sa bibig ng mga taong official din. Kasi dyan sa Arroyo, meron tayong tinutulungan dyan na tapos pinapagawa natin ng I Love Arroyo. Kaya nga, nagpapasalamat kami kay Rob. No, thank you, really Rob, thank you very much for helping us. Naglagay kami ng parang, hindi naman monumento, parang landmark na I Love Arroyo. May nag-comment na, sabi, sus, ang sayang ng pera. Ginamit lang dyan. Kung sana, dinonate na lang para sa yung daanan. Kasi nagsesemento sila ng daanan. Sinagot ko naman na, hindi naman yung pera yun Bakit nyo tawag dito? Bakit kayo nanghihimasok sa di nyo naman pera? Bagkus dapat magpasalamat kasi improvement yun ng trademark yun ng isang lugar. Na mayroong mga taong ganyan na sabi, imposible. Kung Bisaya pa Syaro naman, dili makatabang. Bakit ayaw makatulong, ayaw tumulong na, naman, kung yung pinag-iinom nila, kung itulong na lang nila, kung yung ganito. Hello! Nandiyan na si Giselle. Hello! Blessful day sa imong hari-hadi. Salamat kayo. Mahaba ito kasi may Seymour. Okay. Ganina ako naghulat. Yes, I know, but maybe 12:30. Kasi hinihintay ko talaga na matapos mag-lunch. Kasi pag nag-lunch pa, busy pa yan. So, ginawa ko na lang mga 12:30. Anyway, 30 minutes lang naman tayo. So, ganun po. No? Na, bakit daw doon pa ginamit? Sabi ko naman, hindi natin pera yon. So, wala tayong doon. Hindi natin pwedeng diktahan yung tao. Katulad din ng ganito. Kung may mga kamag-anak ka na lumapit sa'yo at saka wala ka talaga maibigay kasi may pera tayo pero hindi naman yung emergency fund. May pera tayo na pambayad yun ng kuryente, pambayad yun ng ano-ano pa. So, hindi po natin maaring i-compromise yon. Kung nakalaan doon, nakalaan talaga doon. Ang nangyari po kasi sa atin, suklayin ko mo itong buhok kasi parang nakakita kasi ako ng suklay. Bagong ligo po tayo. Napakainit po ng Davao. Napakainit po talaga.
Kaya nga, hindi ko lang ginamit tong aircon kasi nag-cost cutting na nga tayo eh. So, hindi ko na ginamit. Sana tatagal tayo dito sa loob ng mainit na lugar. So, balikan natin doon, no? Paano mo siya haharapin? No? Paano mo siya, how would you deal with it? Ako di grateful kaayo ko sa imuha o kay Rob labaw na sa tanan nga amahan sa amahan sa langit. Amen. Thank you kaayo. So tinuturuan ko kayo ngayon, hindi naman tinuturuan, sinasuggest ko. This is not a word from the expert but this is a word from my own experience. Dako pod natabang si Rob nako. Amen. Sa akin din. Ang laking natulong ni Rob, and Rob now is dealing with, nag-text nga siya sa akin. So sabi ko sa kanya, I can talk, we can talk. So, sabi ko. So, ito na. Paano mo siya i-deal? Siyempre, kung wala ka talagang pera, wag yung magpapa-impress ka na, sige, may ano naman tayo dyan, may Pandabaw Light tayo dyan. Tapos, ipapahiram na lang natin. Yes, parang busilak na puso, natulong talaga. So, natulungan mo siya. Ngayon, nasolve na yung problema niya. Ngayon, yung sabi niya na hiramin niya yung pera, how many % po na sigurado kayong mababayaran niya on that day na kailangan mo ng pera? Hindi po ako sumusugal, pero pustahan po tayo. Halos po lahat, ganun ang nangyayari. I have the situation na kahit na pera ko, instead of ako ang mag-enjoy, pinahiram ko na. At hanggang ngayon, hindi pa rin po. Wala pa rin po nangyari. So, ganun. Paano mo? Sabi ko nga, hindi ako sumusugal, propusta po tayo. Hindi po may babalik talaga yan 100%. Why? Kasi, unang-una, tinitignan ko yung tao. Kung yung tao ay capable ba? Yes, capable. Hindi nga nagawa nung capable. Yan pang hindi capable. Ayan o, alam nyo ano ibig ko sabihin? Hindi nga nagawa nung mayroong negosyo, o ikaw pa na wala kang negosyo. Ano ang assurance mo? Sasabihin mo, may anak ako sa abroad, may kasi dito, darating. Mostly sa mga naririnig ko, ano ba yun? Darating yung asa, ano pa ba yun? Yung may mga ganun-ganun na releasean daw siya ng, yeah, but it is not really the assurance. Why? Take it to me, or take it from me. Ilang beses na pong nangyari sa buhay namin yan. Nagkaroon lang kami ng away. Nagkasamaan na lang ng loob. Kaya, anong dapat mong gawin para ma-deal mo ang ganyan? Siyempre, mahirap din, no? Ako ginagawa ko, pinakamadali at pinakamagaan. Wala akong maibigay, wala akong maiambag na mapapahiram sa kanya, pero sasabihin ko, meron akong 100 pesos dito o meron akong 50 pesos dito, itulong ko ito sa'yo, baka may naisip ka na puntahan pa na iba na medyo malayo, magamit mo yan sa pamasahe mo. Kung iniisip mo na, o kung may naisip ka na nandyan lang sa malapit, bahala ka sa 100 pesos. Baka wala kang pambigas sa bahay, okay na yon. Pang bypass ng isang kainan. Ganun po yon. Kasi mahirap kapag ka sinabing, utang mo yan ha. Now, sabihin ko sa iyo kapatid, ilang beses na nangyari yan. Ang dami ko ng karanasan po sa mga ganyan. So, tracking and controlling spending, no? At itong pangatlo. Una, yung mga fixed na bayarin at saka yung mga variable na bayarin. Ano ba mga fixed na bayarin? Ako yung fixed na bayarin ko dito is internet or telephone ko. Nagbabayad ako ng 1,000. So, 1,800 ang binabayaran ko every week. Every month. Okay, 1 puhunan, asa, o, uban pa. So, ito, ang daming alam ni Giselle sa utang. Okay, pero, learnings na ako, dili na pataka mag-utang. Yes! Daddy, vacant ka ugma. Tingnan ko muna to, ha? Daddy, vacant ka ugma. Mangita si Charles, worship leader ba, para sa ilang fellowship night ugma sa ilabalay. Basin og, pwede ka. Na-coordinate na ni, sasagutin ko muna ha.
Yun ang mahirap, ginagamit natin na ginagamit natin na cellphone, Ayan, so, sana ba ako? Baka nawala na yung live ko. Ayan, nandiyan pa yung live ko. Okay, so, pero learning na ako, so balikan po natin. Ano yun ano yung tawag dito, learning experience po yun. Kasi, yung sabihin ko, yung okay. So, nawala ako. Sorry ha. Kasi in-entertain ko yung nag-text sa akin kasi importante din kasi talaga. So, fixed and variable. Yung fixed ko is bayarin ko is internet. Yung kuryente ko hindi sigurado, yung water ko hindi sigurado. Magbabari yun sa 1,500 a month o 1,200 o even pataas. At sa tubig naman hindi talaga variable talaga siya. So, yun ang variable. So, i-determine natin yun. Pangalawa, tracking and controlling spending. So, kaya nga, hindi mo pwedeng i-juggling yung mga budgets mo. Halimbawa sa kuryente, tapos hindi pa dumating yung due ng kuryente, sabi mo, hindi pa dumating ang due, babayad ko na, ibayad mo na yan. Kasi, madisgrasya pa yan pag may manghiram sa'yo, saka hindi ka hindi ka makatanggi. So, ganon. Pangatlo po, eto, 12 minutes na lang. Cost-cutting strategies. Yan ang in-apply ko ngayon. Kasi nga naman, the company supply me an air condition. Wow, maganda. Yes, air condition. Malamig. 4 na buwan kong pinag-i-enjoy yan. Tapos, maganda na yung studio ko. Salamin talagang disente. And hindi ko palang natrabaho kasi busy yung painting nito. So, cost cutting. Hindi pwedeng wala na kami sa Pinoy Rab, wala na operation ng Pinoy Rab, pero mag-aircon pa rin ako. Mga kapatid, yung problema natin sometimes ay nauuna nating i-cater yung kahihiyan kaysa sa practicality. Ay, hindi pa andarin ko yan kasi baka sabihin ng kapitbahay na wala na kaming pera kasi wala na kaming pahit kaya hindi na pinaandar. Pinapaandar siya minsan. Lalo pat kung darating yung princess namin, papaandarin talaga yan kasi yung princess namin, yung apo namin. So, ganun yun. Cost cutting. Tapos, iniiwasan namin ngayon ng travel, na kahit saan lang. Tapos, minimize namin yung kain sa labas. Ano pa? Cost cutting nga noon, instead na makapagbigay kami ng ganito, ganun, wala na muna yon. Kasi, sabi ko, hanggat wala pa tayong mga booking sa mga services natin kasi may negosyo din naman talaga kami, no? Meron kaming t-shirt printing, meron kaming at saka ngayon nag-expand na po kami, ha? Meron na kaming sounds and lights. Hindi nga lang highly industrial, but kung birthday man lang pang tawag dito, pang small scale man lang na pwede tayo makapag-cater. May lightings tayo, may amplifier tayo, pwede tayo dyan. So kung meron kayong mga pangangailangan na ganyan, just contact me, no? 0926-583-2954 sa aking CP at sa ating telephone number is 234-3005 PLDT. Ayan po. So, cost cutting. Ang problema lang kasi mga kapatid, hindi tayo marunong hindi tayo marunong tumanggi. Hindi. Okay lang ang tumanggi kaysa sa magpapapretend ka din. Kung pinapahiram mo yun at saka hindi niya mamet, ikaw magsakit ang ulo. Kaya nga sabi ko, hindi pwede kasi dapat ibayad talaga. So, ganun yun. Allocated na po yun Kailangan natin talagang disiplinahin yung sarili natin kasi tayo na din po ang maghihirap pagdating ng panahon. Tayo rin po ang maghihirap pagdating ng panahon. So, ganun po mga kaibigan. Ganun po. Tatlo lang ang pag-uusapan natin this morning or this afternoon or this noon time. Expense management. Yung panggagastos natin, ima-manage po natin. Kayang-kaya yan. Hindi mo na kailangan mag-graduate pa muna ng ganito ganun para ma-manage mo yung mo. May alam ako na yung mother-in-law ko si Mama Lasyon. Patay na siya, wala na siya ngayon. Napakatipid. Ang daming pera, magaling magtago ng pera. Kasi wala siyang expenses. Kung pagkain, bibili lang siya ng bigas, siya lang isa na kumakain, yung 1 kilo, pwede pa sa bukas yan. Tapos marami siyang income. Anong income niya?
Nay, namatay magutsikuan, namatayan kasi kami, gito ganun, magpapadasal. Okay, magkano yon? 500, 300, or 400. Okay. Ayo! Si ano kasi manganganak. Oh, si anong oras na rin? Punta doon. Oh, that is 1,500 or 2,000. Ang daming racket. Aside sa kita niya doon sa kanyang mga, may mga lubi-lubi kasi siya, may mga punong nyug siya. Yung mga dahon ng mga kapatid, hindi sayang yon. Ginagawa niyang walis tingting yon. Si Sol, si Mami Sol, ginagawa nilang walis tingting yon. Magkano isa nun? 30 pesos to 50 pesos yung isang bunch. Kung, yun nga, sabi ko, kung mag-ano ka lang, kung magsipag ka lang, hindi ka magugutom. Yun po siya. Ang dami niyang perang pumapasok. Now, ang tanong, ang dami niyang perang pumapasok, pero ano ang na-invest niya? Wala siyang na-invest kasi, unang-una, syempre hingin sa kanya yung pera. Tapos kapag tawag dito, kapag hindi siya mapagbigyan, talagang nagwawala ang manghihingi sa kanya. So, bigay na siya ng bigay. So, wala talaga siya hanggang sa nadamay na yung mga ano pat ano doon. So, yun mga kapatid, kung walang management talaga, mahirapan ka talaga. Bakit? Kahit na may pera ka, kapag hindi mo kayang i-manage yan, kahit gaano kaliit yan, mawawala yan. Kaya kami nagpapasalamat sa katulad ng sinabi ni Giselle kanina, na malaki na itulong ng Pinoy Rap. Of course, kahit na hindi na siya magbigay sa akin ng parang pang-ano sa akin, parang bonus-bonus dito sa ano. Ako mismo sa sweldo ko, kinukuha ko yun. Mag-allocate talaga ako para matapos ko ang bahay. Ganun lang. So, kung sa atin naman ay hindi tayo ganon, sige lang, may weekly pa, may ano pa, may ginto ganun pa. Wala ka talaga makikita, kapatid. Kasi naman ako, malaking pasasalamat ko kasi the studio remains. At itong studio na ito ay ginagamit for photography, ginagamit for recordings, ginagamit for recording ng yung banda. Nagamit dito kami nag-iensayo. Yun ang naidudulot ng pagmamanage ng finance mo. So, hindi kailangan lisensyado ka, hindi na kailangan na nag-aral ka pa. Pwede mong matutunan yan. Alam niyo kung ano yung natutunan ko dito sa expense management? Yung magbigay-bigyan mo ng pamasahe lang. Sa akin ding mentor, si Bishop Don Caminade. Sabi niya, bigay ka lang ng pamasahe. Okay na yun. At saka kung manglibre ka, wag gaanong galante. Na kung maglibre ka, okay lang yun. Paminsan-minsan, maglibre ka Jollibee, McDonald's, gano'n. Pero pag mag-ano ka, yung ano lang, yung parang tawag dito, yung typical na parang usap-usap lang, magkape. Kape-kape lang. Sige, kape. Magkano lang kahit na 10 pa yung painumin mo ng kape, hindi abot ng ano yan. O sige, 100 pesos. 120. I-compare mo dun sa kakain kayo sa labas kung 10 kayo. Ang laki nun. Thousands, 2,000, 3,000. Malaki yon. At mahirap hanapin ang pera sa panahong ito, mga kapatid. So, ganun po. I-refresh natin. Sa expense management, kailangan i-determine mo yung fixed and variable expenses mo. No? Kasi yung fixed mo, okay na yun. Pero yung variable expenses mo, kontrolin mo talaga yon. Then, tracking and controlling spending. Tingnan mo kung saan mo igagasta. Uy, kailangan tayo ng ganito ganon. Kami ni Mrs. ganon kami. Bili na siguro tayo ng ganito ganon. Sabi ko, kailangan ba talaga yon? Gaano siya kailangan? Emergency na ba talaga yon? Naghihingalo na ba talaga ang tao? Kaya bibili tayo ng ganon. So, hindi naman. So, wag mo na yon. Kasi hindi yan importante. Ganon yun. Kapag hindi mo kinokontrol yung paggasto mo ng pera, nako, sabihin ko sa'yo, klaro na pinag-uusapan natin sa unang araw pa lang ng ating program. May mga tao talaga na nanalo ng 80 million, 60 million, ngayon bumalik sa dating buhay. Bakit? At mas lumala pa ang buhay. Walang management sa finances. Kung may pera kang sobra, mga kapatid, pwede mo siyang i-capital for business. Na, paano magnegosyo? Hindi naman din ako expert. Disclaimer talaga, hindi ako expert. Pero ito yon. Huwag kang pumasok sa business na hindi mo alam. What I mean is, kung na-impress ka lang sa tinatawag na feasibility studies o sa project study, kasi malaki ang return, wag. Ano ba ang hilig mo? Ano ba ang hilig mo na kaya mo? Marunong ako magganito ganon. Okay, sa tingin mo, sino ang client mo? Sa tingin mo, kung mag-invest ka ng capital dyan, kikita yan, mabebenta mo yan, or
Ganon yon. Huwag yung, kasi ganito ma'am, ganito ganon. Hindi naman po, kasi tutulungan ka namin, i-mentor ka namin. Huwag kayong makinig sa mga ganon. Bakit? Dumaan na rin ako sa ganyan. Nagkautang pa ako, nadimanda pa ako, napunta pa ako sa korte. Kasi nag-promise na turuan kita, i-mentor kita, o sige, peramin kita ng pera para sa pag-open ka ng bank account. Ako naman, gumana talaga ako kasi biruin mo naman, pag-akit niya sa bahay, talagang sirang-sira yung bahay. Siyempre, nangarap din tayo. Umiyak nga ako noon eh. The problem is, pagkatapos noon, napahiram na ako ng pera, wala na, binitawan na ako. So, anong nangyari? Wala akong mapupuntahan, hindi ko alam kung paano patakbuhin. Ayan, so huwag kayong pumasok sa negosyo na hindi nyo alam, hindi nyo mapaninindigan. Bakit bakit kayo hanggang ngayon nagpiprinting kayo? Of course, printing is our life. Wala pa akong mga anak, binata pa ako, nagpiprinting na po ako. Kaya, kahit baliktarin mo man ako, hindi mo ako maluloko sa printing. Kasi, binata pa lang tayo, nasa business na tayo ng printing services. Nadadagdagan pa yan. Nung ang dami ng technology na dadagdagan pa yan. At ako yung tipong tao na hindi umaatras o hindi magiging upgraded. Dapat upgraded tayo. Kaya nga, sabihin nila, marunong ka pala sa video, kasi hindi pa ang tawag doon, maliit pa yung mga anak ko, video na talaga, nagbibideo na ako. Kahit na nung binata pa ako, mahilig na ako sa photography, mahilig na ako sa mga video. Ganun yun eh. Kung papasok ka sa business, kapatid, sabihin mo, papasukin ko rin yun yung printing na yan. Nagprinting ka ngayon, bumili ka ng maraming gamit. Hindi mo alam kung paano maggamit ng WordStar or yung Microsoft Word. Magpa-print kami. Ano po yung Word? Sige dong, ikaw na lang ang yan computer dong, pwede ba yon? Hindi po pwede yon. Pagpalagay natin, pwede DIY. Pero hindi po sa lahat ng panahon kasi maluloko ka rin kapag dating na panahon kung ipaubaya mo sa client mo mga ganon. So, printing services, hanggang ngayon nandyan pa yan. Bakit nandyan pa rin? It's because that is our source of income. Printing talaga kami, mag-printing services. Tapos, leverage na yung mag-hosting kami, ako at yung anak ko. Leverage na po yung mag-cater kami ng event na kami ang gumagawa ng mga medallions, kami yung leverage na yon. Printing talaga yung una dito. At saka leverage na rin yung katulad dito summer, may nag-i-enroll dito, may nagpapaturo po ng gitara sa bahay. Leverage na po yon. Pero ang main talaga namin na business is printing services. Meron tayong printer, meron tayong molder, marami tayong magagamit. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, kasi sabi ng partner, gito, ganon, he is very, iniisip niya kami. Sabi ko, wag mo kami isipin, mabubuhay kami kasi sanay kami dyan at makakasurvive kami. So, last na lang, basahin natin itong one punan, tapos, pero learnings, dili nako pataka mag-yes, dapat yun. Ayaw naging pagpatakang pangutang, labi pa og So, maliban na lang kung karapat-dapat na pagtuunan talaga. Kami nangungutang man din kami ng wife ko. Katulad ng pagbili namin ng mga gadgets, mga machines, nangungutang kami. Pero para sa negosyo, hindi po para sa leisure na, bago yung CP. Ako nga, itong CP ko nga is nagahang to eh. Bakit? Hindi kailangan bilhin ng bago. At least nandyan pa yan, magagamit pa yan. Anyway, may mga computers naman. Dalawa yung computer namin dito. Ito yung iniwan ng Pinoy Rab. Ito yung sa anak ko. Meron pa tayong laptop. So, bakit kailangan pa ng bagong gadgets? Kapatid, pag mahilig ka sa signature, kapatid, talo ka talaga. Yung gusto mo talaga na ikaw ang mauna, ikaw talaga dapat ganito, ganon, talo ka talaga. So wala na tayong oras, please allow me to pray. Most gracious and loving Father, thank you very much for this wonderful time. Bless each and everyone, Lord, na nakapakinig ngayon. Salamat, palaguin mo po, Panginoon, sa kanilang pag-iisip at puso, Lord, ang iyong napag-usapan. The expense management, yung fixed and variable, yung tracking and controlling spending, cost-cutting strategies. Salamat po, Panginoon, na you have given us the wisdom to sustain our life here on earth. Salamat, Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa sa amin. Salamat, give us the good health and a sound mind and a good relationship. We give you the glory, honor, and praises in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Kapatid, magandang tanghali po sa lahat. Ito po si Gilbert Lopez Martica. So, shalom po sa lahat.